Amen. Make me a channel of blessing. Kay balo ba ka, aron mahimo kang channel of, kisa di sa inyo, before na ko isulti ni, kisa di sa inyo, gusto ka mahimo nga channel of blessing. Kay balo ba ka, aron mahimo kang channel of blessing, kinahanglan, muhatag ka una. Kay kung di kay kung wa kay ihatag, wa may ihatag sa imuha. The only way para ikaw makasugod ka o bless, mahimo kang blessing to others, is first when you give. So when you give to God first, then God will give you more than what you give to Him. Okay, promise na sa Ginoo, give and it shall be given. So pag nanay ihatag, then anak kay mahatag. Okay, so that's why I encourage you to have a, na dapat naatay kaning maayong kasing-kasing. Nga mahayagan ta no, mahigmatata, masabta nato ang prinsipyo sa Ginoo sa pagpanalangin. Okay, the only way to be blessed is when you give. It is more blessed to give than to receive. Amen? So, mauna mga igsoon, kanang tithing, dili man na giving. Dili na siya kanang offering. No? That is a type of giving nga ato ang ibalik sa Ginoo. Unsa ang iyang gidemand sa ato. Offering is kanang labaw sa ato ang tithes nato. That is our offering and that is our thanksgiving. Amen? So I hope mga igsono, ayaw pugi mong kasing-kasing. If the Holy Spirit will tell you, ihatag na tanan sa ako. Ihatag na tanan sa Ginoo. Salig sa Holy Spirit. Naay dako nga panalangin moabot sa imuha. Salig, ayaw pag-doubt. Amen? Have faith in God. Karong gabi mga igsoon, ato ang pagahisgutan ang kaning God's plan for success. Salamat sa Diyos na siya gisaad, no? Na siya gitudlo sa iyang mga katawhan how to be successful. You know what? Ang kaning success sa kalibutan lahi kaysa Ginoo. Mas nindot ang success pag sa Ginoo. Amen? Kay ang success nga iya sa Dios dili na mawala sa imuha. It will continue. Ang success sa kalibutan temporaryo. Dili maglast. Now, syempre mga igsoon, ang bida gihapon para kita mahimong successful as individual and as a church, ang pulong sa Dios gihapon. Amen? Kay mao man ni ang gi-promise, mao ni ato ang text. Iabli niyo mga Biblia sa Joshua chapter 1. Joshua chapter number 1. Gusto ba ka mo successful? Mao ni mga igsoon ang gitudlo sa Biblia. Kaning success nga atong pagahisgutan karon dili lang ni siya ma-apply sa atuang Thanksgiving, dili lang ni ma-apply sa mga event, dili lang ni ma-apply sa atuang church, ma-apply pud ni sa atuang tagsa-tagsa nga kinabuhi. So Joshua chapter 1, nagingon ang Bible dinhi sa versikulo 7. Joshua chapter 1 verse number 7. Kung inyong magtanawon palihog mga igsoon dinhi sa atong screen, the Bible says, "Only be thou strong and very courageous." It means, don't fear. Amen? Don't be coward. Be strong. Have faith. Aron tanawa, maobserbahan nimo sa pagbuhat. Kaya ang tao nga walay faith, he cannot apply what God had taught him.
what God had commanded him. That thou mayest observe to do according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left. Meaning to say, ayaw katintal nga maghimo ka og lahi nga direction sa imong kinabuhi. Ayaw katintal. If you know you are in the right path, stay there and keep believing God. Amen? Keep trusting Him. Keep trusting His Word. Ayaw simang. Ayaw katintal. Ayaw katintal may galang kanang buhaton nimo unsa imuhang kanang dabutang unsa na kanang idea sa imo huna. Okay, the Bible says, ayaw simang that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous. Notice the next words. And then thou shalt have good success. Ang success nasa Biblia. It is promised by God. Matag usa dinhi sa inyo, pwede ka mo successful. Amen? Kita as a church, pwede ta mo successful. Ang atong event nga gina-look forward, pwede na mahimong successful. Kung sundo na to ang instruction nga gihatag sa Dios sa ato. Kay naghatag ang Ginoo sa iyang pulong og ingredients para mo successful ta. Amen? So, ang bida gihapon, mga igsoon, sa success, ang pulong sa Diyos gihapon. That's why, maminaw gyud ta, no? Unsa ang gihatag sa Diyos nga ingredient to success. Now, naman gyud tay gina-look forward sa atong simbahan. Amen? 3 days na lang bago ta mag-celebrate sa atong Thanksgiving. Of course, mga igala, we want God to move upon our church this coming Sunday. We want to see His power and His presence. Amen? We want to see souls saved. We want to see revival. We are expecting a life that will be transformed. Mao na ang atuang gina-expect, atuang desire, atuang prayer nato. Ang prayer nato ba no nga ang Dios maglihok siya uban sa iyang gahom para sa atuang church. We want to see victory. Amen? But what are the ingredients of success? How to achieve success? What is God's plan for success? You know what? Kani mga big events, may gala, it can be overwhelming and challenging. But thanks be to God, bisan challenging kayo ang mga dagko kay nga mga panghitabo sa atong kinabuhi. No? Trials ba na, or sa man na may gala kanang butang ba na nga, i-celebrate nato or activity ba na siya, salamat sa Diyos, pwede na to ma-overcome ang bisag unsa nga challenge sa kinabuhi. Why? Because na ay Diyos. The battle is God. The battle belongs to the Lord. It do not belong to us. It belongs to God. Na mga biblical example may gala nga makita nato, masaksihan nato. Mga tao, mga grupo, no? Sa katawan sa Diyos nga nag-successful sila. Una, mga Israelites. Sunod si David, makita nato how many victories and success ang naangko ni David. Kinsa pa? Si Daniel, daghag mga kadaugan na angkon si Daniel. Amen? Si Apostle Paul, ang mga early Christians, yes, nganong nakaangkon sila og success, kay gisaad na sa Diyos para sa iyang mga katawhan. Pero ang saad aron mahitabo, matuman, kinahanglan sundo nato ang instruction sa Ginoo. Kay kita mga igsoon sultian ta mo, we are born to become successful. Wala ta gipakatao para mahimong failure. Wala ta mga higala giluwas sa Dios para mahimong biktima sa atuang kaaway. Giluwas ta aron tagaan tag kadaugan sa Ginoo. The victory and success, prosperity is already promised to us.
Ikaw, mga higala, daog na ka. Bisag nga ikaw, ginatake ka sa yawa. Bisag grabe ka, you know what? Grabe ka, gubot ang kalibutan. It seems ka, kung atong tanawon murag, ang kani mga unbeliever, murag nag-prevail sila. But you know what? Kita gapoy mo daog. Kita gapoy mo daog. Unsa may mga ingredients sa success? Number 1, let's go. Directly sa atong point. Number 1 is faith. Pagtuo. Amen? Faith is the victory. Nana mga igsoon sa 1 John, because without faith, no success. Dapat yun natay faith. Una sa Diyos, ikaduha sa atuang kaugalingon, ikatulo sa atong mga kauban nato diri. We must believe each other as we believe God. We must trust each other as we trust God. Kaya kung walay faith, mga igsoon, walay trust sa Diyos, walay trust sa matagusa, walay trust sa mga provision and resources nga gihatag sa Ginoo sa atuwa, dili ta mo successful. Amen? You know what? Salig ta sa Diyos. Saligi ninyo unsa na mga butang nga gipahulam sa Ginoo sa niya. Use that. Amen? Ayaw ninyo na mga igsoon ni underestimate. Because no matter how small a person is, pag naa siya faith sa Ginoo, pag naa siya faith sa mga butang nga gihatag sa Ginoo sa iyaha, paminaw, pwede gyapon siya magmadaugon. Pero kung watay faith, walay success. Matthew chapter 17, please. Verse 19 and 20. Matthew chapter 17. Open your Bible to Matthew chapter number 17, verse 19 and 20. Ang pulong sa Diyos nagaingon din sa atong mga igsoon. Matthew chapter number 17 in verse 19 and 20. The Bible says, Then came the disciples to Jesus apart and said, Why could not we cast him out? Walay success. Ganun wala sila ning successful. Ganun wa sila nakapahawa sa daotang espiritu diya sa lawas, giya sa lawas sa bata. So ang mga disciples ni Hesus Kristo, when they ministered to a demon-possessed boy, wala sila ning successful. Kaya ba mo nga nung wala sila ning successful? Here's the answer sa atuang Ginoo, verse number 20. And Jesus said unto them, Because of your unbelief. Pag ikaw, the moment nga dili ka mo tuom, muundang ka sa pagtuo sa Diyos, muundang ka sa pagsalig sa Diyos, muundang ka sa pagsalig sa mga things di pahulam sa Ginoo sa imuha, muundang ka sa pagsalig sa imong mga kauban di simbahan, walay success. Jesus said, kay bulo ba mo, nganong wala mo nakapahawa sa daotang espiritu, gikan sa lawas sa bata, tungod sa inyong unbelief, wa mo pagtuo. For verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, Amen. Mustard seed is one of the smallest seed in the world. But when it grows, usa na siya sa mga pinakadako nga punuan dili sa kalibutan pon. So ang mustard seed is not really small. Dako siya. Amen. You know what? Kung kanang imong faith nga ginaingon bitaw nato do nga gamay lang maigsoon, basta ka na solid na. Basta ka na healthy na. Basta ka na ma-appointed na directly sa Diyos. Dako kayo na nga pagtuo. Daghan nagmabuhat. Amen? If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, bisan ang bukid, ingnon nimo, sibog sa lahi nga dapit, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. If you have faith, wala impossible. Tinood ang pastor, yes! Mark chapter 9 verse 23, please. Mark chapter 9 verse number 23. Ang pulong sa Diyos, nagingon sa atong mga igsoon, Jesus said unto him, If thou canst believe, balikon ako, tanaw ni may gala, if thou canst believe, if you can believe, all things. What does all things means? It means everything. All things are possible to him that believeth. Amen? Wala impossible. Ang atong mga mata, no?
Ang makita lang sa itong mga mata, unsa ray kaya niya mabuhat sa atong lawas. Pero ang faith, na siya'y makita nga kaya na to buhaton beyond sa to ang sa to ang kusog sa tong lawas. Amen? All things are possible to him that believe it. Higala kinahanglan tag faith. Sa ato ba nung mga goal na to, mga kuha na to no, mga sa atong thanksgiving na to, kinahanglan tag faith. Sa atong pagpangalagad sa Dios, sa ato ang pagsimba, sa ato ang giving. Dili ba we give by faith? Amen? Because without faith in our giving, may gala, we cannot give more to God because of our unbelief and worry. Pero kung ikaw makapas ka na nga test, worry, fear, mga igsoon, mapasti mo na, makita ni mo how great, unsa ka dako ang panalangin, nagpaabot sa imuhan. Amen. You need faith. Do you have faith? Where is your faith? Igsoon, do not put your faith in your money. Do not put your faith in your profession. Do not put your faith on people. Do not put your faith on somewhere else, but put your faith first in God. Sa Diyos una. Number 1, faith. Trust God's power. Sa atong Thanksgiving, salig ta sa gahom sa Diyos ng maglihok. Amen? Salig, focus ta sa gahom sa Ginoo. Focus ta sa provision sa Ginoo. Amen? Do you believe nga ang tanan makakaon karong Domingo? Do you believe nga karong Sunday na ay tao mahayagan sa pulong sa Dios ug maluwas? Do you believe nga ma-revive ka? Ikaw nga discourage, may gala ma-encourage ka ug ma-revive ka. Believe that. Kaya nga naman, ang Dios gamhanan siya. Salig sa gahom sa Dios, salig sa provision sa Dios, salig sa iyang presensya. God will be with us. Ubanan ta sa Dios. Amen? Karong Domingo, ubanan ta sa Dios bisag asa ta mga igsoon. Magsalig ta. Have faith in God. Pagsalig sa Diyos. Ikaduha is corporate prayer. Another ingredient sa success is not just faith, but corporate prayer. What is that? Kita, corporate man ta. Dili ba? Amen? Oo, grupo ta. Isa ta ka church, pero daghan ta din mga igsoon. Pag kitang tanan, magkahiusa sa pag-ampo, naay success. Naay success. Kay naay gisaad ang Dios sa atua nga bisag duha lang kuno sa atua dinhi magkauyon. Sa usa ka butang, God will grant that petition. Tanawan ninyo sa Matthew chapter number 18 palihog. Matthew chapter number 18. Unya, versikulo 19 and so on. Matthew chapter number 18 in verse number 19. Again, I say unto you, tanawa, that, tanawa nyo dali, if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. Kamo diya sa inyo, kamo mag-asawa, namoy specific need. So mag-ampo mo ana nga provision para ana nga need may gala. Kung ang banaw kang asawa magkasinabot ana nga prayer request, God will hear that prayer. Kung kita diri sa atong simbahan magkasinabot tatanan, magkahiusa tatanan sa usa ka specific nga butang o duha ka specific nga butang atong pangayon sa Ginoo may gala para sa atong church, paminaw ang Dios modungog ana ug ihatag na sa Ginoo. Why? Next verse. Kay sa panahon mag-amputa asa ang Ginoo. Verse 20. For where 2 or 3 are gathered together. Unsa man ang corporate prayer? Prayer meeting. Kung kita magtigom, if we gather together in His name, there He is in the midst of us. Jesus said, for where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. But pasabot, nga kung magkahiusa ta may gala, mag-prayer ta, mag-pray ta as a church, God will be in the midst of us.
Nya kung kita maghahiusa ta sa pagampo, dunggon sa Ginoo ug i-grant sa Ginoo ang atong prayer. Karon kay giampuan naman nato ni Maigsoon. Then now kadaugan karong Domingo. Do you believe that mga igsoon nga ihatag sa Ginoo ang kadaugan sa atong simbahan karong Domingo? Yes, believe it. Kaya nga naman giampuan naman nato. Kung inyo na nang giampuan, ayaw nagkabalakag. Leave it to God. Ibili na sa Ginoo ug salig na lang ta sa Ginoo. Amen? Mao na si Maigala kay ang prayer powerful jud kayo. Powerful kay ang prayer naay mahimo mga igsoon. Naay mahitabo pag magampo ang mga katawhan sa Dios. Amen ba? Naay mahitabo. 2 Chronicles chapter number 20 verse 2 and 3. Tanawa, when the tribe of Judah face a trial, a test, a challenge diha sa ilahang nasod igsoon, unsay ilang gibuhat. Sa diha nagatubang sila dako nga pagsulay diha sa ilang tribo nila. Unsay gibuhat nila? Then there came some that told Jehoshaphat saying, there cometh a great multitude against thee from beyond the sea on this side Syria. And behold, they be in Hazazon Tamar, which is En-gedi. Verse 3. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord. Sa dihang nagatubang silag challenge, sa dihang nagatubang silag pagsulay, the first person they seek is the Lord. Ang una nga tao nga ilang gipangita ang Ginoo. And proclaim a fast throughout all Judah. Nag-prayer and fasting sila. Amen. Kay balo ba mo unsay dapat buhaton nato aron nga tagaan gyud ta og success sa Ginoo, magampo gyud ta as a church. Diya sa inyong pamilya, pag naamoy problema na sa inyong pamilya, kay balo mo unsay pinakamay nga buhaton ninyo as a family, magampo mo as a family. Amen. Pray for that one specific thing. Pray for that one thing inyong pangayon sa Ginoo. Amen? Usa ka butang nga gipangayo sa Ginoo mga igala karong Sunday, kadaugan. And we prayed for it kaganina. We prayed for it mga igala for many days na. And let's believe nga ihatag na sa Ginoo sa atong simbahan. Amen? Wata kay balong mga igala unsay mga challenge, unsay mga temptation, unsay mga atake ni Satanas sa atong simbahan. Karong simanahan, napa may tulo ka adlaw. Pero gisulayan ta karong simanahan may gala. No, gipakitaan ta gitagaan ta kaning dili maayong panahon, sige ulan. Very challenging kayo. Amen. Nawala ba imuhang pagtuon, na discourage ba ka? Don't get discouraged. Amen. Keep believing, keep praying. Amen. Di ta mawad-an og kanang pagtuo og di ta muhunong sa pagampo. Pagsulay lang ni tanan higala. And you will see, karong Sunday, na ay dako nga butang buhaton ang Ginoo sa atong simbahan. Na ay dako kay nga butang buhaton ang Ginoo sa imong kinabuhi. If you believe and if you pray. Ikatulo, ug ang katapusan. Well, before na mag-ato sa atong katapusan, magbasa pa tag isa ka verse, okay? Acts chapter number 12, please. You know what? Sa diha nga si Apostle Peter, gidakop siya, and he was sentenced to death mga igsoon, patyununon siya, usa gibuhat mga igala sa church. Sa diha nga ilang pastor, gidakop, gipriso, o gidesisyon na nga patyon siya pagkaugma. Tanawan niyo Acts chapter 12 verse 5. Peter therefore was kept in prison. Gipriso si Peter. But prayer was made without ceasing of the church. Ang pag-ampo gihimo nila sa walay hunong. Kinsay nag-ampo mga church member kinsay lang giampuan si Peter. Prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Muna kita wa pa may Sunday. Padayon tag-ampo bisan nag-ampo na ta kato mga milabay nga adlaw, nag-ampo na ta karong gabi. Ampo gyapon ta ugma. Mag-ampo gyapon ta Sabado. Bisan adlaw nga Domingo, mag-ampo gyapon ta. Amen. Mag-pray ta. Ngano man kung mag-ampo ta as a church,
what will happen? Pareha sa gibuhat sa Ginoo dinhi may gara. Tanaw na in verse number 12. And when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together unsa? Praying. Daghan nagtapok para sa pagampo. What happened? Verse 13. And as Peter knocked at the door of the gate, nakagawas na si Peter. Sila gaampo pa. Pero ang ilang pagampo, gidungog na sa Ginoo. Giluwas na sa Ginoo si Peter. Gipagawas na siya sa prisuhan. Karon si Peter may gala nana dito sa ilang simbahan. Nana sa lugar kung asa nagtapok sila para magampo para sa iya. Now karon samtang si Peter nana sa pultahan, na usa ka damsel kaning bata nga babae, dalaga nga nakadungog sa tingog ni Peter. Ang pangalan sa damsel si Rhoda. Verse 14. And when she knew Peter's voice, sa niya na-recognize niya ang tingog ni Peter, she opened at the gate for gladness. Wala niya naabrihan si Peter tungkol sa kalipay. Have you experienced that, may gala? No? Ganun murag ba? Murag, nakagiampo, ginuog sa iyong pagampo niya, nakita ni mo may gala, gitungog sa iyong pagampo, sobra ka kalipay, nakalimot ka. Amen? So kani si Rhoda, nakalimot siya na si Peter, si tawag niya siya makambak na. Nalimta niya kabri si Peter. Pero ningdagan siya dito sulod. Gisultian niya may gala and told how Peter stood before the gate. Gisultian niya ang church. May mga church members, naanakot si Peter na sa puntahan sa gawas. Ginungog sa ino itong pagampo. Pero sila nga nakadungog sa gisulti ni Rhoda, di sila mutuo. Gana na si Peter sa gawas. Dalawa na, verse number 15. And they said unto her, nabuang ka man siguro? Thou art mad? Meaning, Rhoda, nabuang ka? Napabesya sa prisuhan, no? But she constantly affirmed that it was even so means, iya yung gikuag-insist niya, si Peter lagi lagi sa gate. Naala siya! Then said they, dili to si Peter, ang yatong anghel. Unya, tanawan niyo verse 16. But Peter continued knocking. Si Peter sige, ayo! Oy! Pangabri mo! Naanak ko diri sa church! Nakagawas na ko! Peter continued knocking. And when they had opened the door and saw him, they were astonished. Meaning to say, na-amaze sila. Wa sila katingog. Nakana sila. Ako ba, imagine nakasutik sa tinuod yun ang prayer. Amen? Verse number 17, last verse. But he, beckoning unto them with a hand to hold their peace. Meaning, nagana si Peter nga, ayaw kayo musig, saba kayo, musig, madunggan tato ng mga tao, diba? Basig, dako na po ko. Okay? Declared unto them, tanaw, gisultian sila ni Peter, how the Lord had brought him out of the prison. Dili ba mamano nilang prayer? Na makagawa si Peter, gidungog sa kanilang pagampo. What's the point, mga igsunaning? Corporate prayer is very powerful. Na ay resulta ba sa mag-ampo ta as a family, as husband and wife, as a church? Na ay home. Someone said, there is more power. Na nagsulti mga igsunaning nga, a prayerful church is a powerful church. Amen. Si Charles Spurgeon nagsultian na. Ikatulog ang katapusan na itong point. So, sa itong una mga igsoon, faith. Ikaduha, corporate prayer. Ikatulo is unity. Na nagsulti mga igala, there is more power in unity than division. Higala, pag ma-divide ang grupo, huyang kayo. Pero pag kita magkayusa, powerful kayo. Amen? We are very strong. Someone said, unity is strength. When there is teamwork and collaboration, wonderful things can be achieved. Higala, paminaw mo, kuya kayong mabuhat ang grupo basta magkahiusa. Even God Himself may ganun, na-recognize niya ang power sa unity.
Magbasa ta og last nga verse Maigson. Dili may last nga verse, second to the last nato nga verse. Tanaw niyo na palug sa Genesis chapter 11 verse number 5. Tanaw unsay nasulti sa Ginoo kay ang mga tao sa una nagkahiusa, and the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. Next verse. And the Lord said, behold, the people is one. United ang tao sa una. One language lang gud sa una. So nagtukod sila tore nga ang katason muabot sa langit. Grabe, paspas kayo ang progress sa ilang trabaho. Nga naman, united man. So ang Diyos na-recognize siyang power sa unity. And God said, the people is one. And they have all one language. And this they begin to do. And now, ang Diyos nagsulti, nothing will be restrained from them. Walay makapugong sa ilaha. Nga naman, kusgan kayo sila, kay united sila. Amen? Gingon sa Ginoo, nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. Unity is very powerful. If only kitang tanan, one mind, one heart, one spirit ta mga igala, one accord, ta dinhi sa atong simbahan, how strong and powerful and successful we are as a church. Mo na kita mag-united gyud tayo, amen? Importante may galang matagusa di sa to. Let's pray that each one of us here natay right spirit. Let's support the leader. Let's help each other. Let's bear one another's burden. Samtang nagapas-anta sa ato ang tagsa-tagsa nga mga pagkabugaton, matagusan nato din may galang mualsa pud ta. Amen? Kay kung daghan ang mupasan sa kabugaton, ang kabugaton mugaan. Amen. Unity. Last verse. 1 Corinthians chapter 12, verse 25 to 27. 1 Corinthians chapter 12, verse 25 to 27. The Bible says that there should be no schism. Unsa man ang schism? Division. Unsay mando sa Ginoo sa atong simbahan may gala, walay division dapat diri sa atong church. Amen? Walay division sa lawas, but that the members should have the same care one for another. Verse 26. And whether one member suffer, all the members suffer with it. Or one member be honored, all the members rejoice with it. Verse number 27. Now, gisultihan to sa Ginoo, ye are the body of Christ and members in particular. Gusto sa Ginoo sa ato may gana, pag natay usa ka common goal dinhi sa atong simbahan, united ta. One accord, one spirit, one heart, one mind. Amen. Na I love and unity. Para itong prayer request niya, Tita Beth, unity. Amen? Kay pag united ta, dali kayong ma-achieve na to ang goal. Pero kung isa lang, duha lang, ang uban dili mo appeal, dili mo cooperate, dili mo participate, agoy noy, di gyud ta mo successful ana. Kitang tanan, mo take ta og part, mo share ta. Amen? Mo share ta. So mo ang ingredient may gala success. Unsa to number 1? Faith. Unsa to ikaduha? Corporate prayer. Unsa ikatulong katapusan? Unity. Buhaton nato ni makakita ta og success karong Domingo. Amen? So buhaton nato tagsa-tagsa nato nga role diri sa simbahan. Kung ikaw wa ka gitagaan may gala og role sa pastor, kuha na lang, be thoughtful na lang, be mindful na lang. Think of ways nga ikaw magamit ka diri sa simbahan. Think of ways nga asa ka makatabang. Amen? Don't just sit. Amen? Kung nakita ni mga uban ay gibuhat, mo appeal ka dito na lang po. Amen? Appeal ka og serve. Basta na kay matabang. Ikaw magkuhan ka may gala, mag-entertain ka sa mga bisita, ikaw mo plus sa mga bisita diri. Greeters. Participate, cooperate. Dako kayo na natabang. Amen? Ang mga ushers, kabuhat silang part nila. Di ba? Ingon na so, pag kitang tanan may gala, mo take ta og part na ay success sa ato ang simbahan. Manindog ta, doon ka itong mga ulo, piyo ka itong mga mata. Faith, corporate prayer, unity. Faith, corporate prayer, and unity.
ilansang na sa inyo ang unahunag kasing-kasing. Mao ni ingredient sa success. Mao ni plano sa Dios aron tagaan tanyag success. Father in heaven, salamat sa mensahe. Salamat, Lord, for your instruction to us. Because, Lord, we are aware and you are aware that we desire and we pray for success. Thank you, Lord, nga gitagaan mi nimo og tubag. But it's up to us as individual, as a church, kung sundo na mo ang imong mga instruction. Tabangi mo mga katawhan, Lord God, to have faith, to be prayerful, to be prayer warriors, and Lord God, we pray, help our church to be united. Because in unity, there is power and there is strength. Lord, bless the invitation. Dungga ang among mga pag-ampo karon Ginoo. And we pray specifically for our Thanksgiving this coming. Lord, para di sa imo Ginoo. Please, Lord God, dungga ang mga prayers. Give us the victory that we desire. I pray this in Jesus' name.